Grabe mga kuragon, makita pala ako dito sa taas ng kanilang bubong, subalit pagkat ko pala nga tumambal na sa akin yung napakalakas na init at nakakapasong yero. Bukod kasi sobrang init ang panahon, pati talaga yung yero napakainit din talaga. Hindi pa ako lumalagpas ng isang minuto yung mukha ko hindi na bayapinta. So ngayong araw ito mga kuragon, nandito na pala ako ngayon sa bubong para tingnan at hanapin yung problema ng kanilang islab at bubong. At tuwing umuulan ay tumatagas sa kanilang loob ng bahay. Ang pagkakit ko nga, ito na yung tumambad sa akin. Dalawang flexible hose na sira na nakaliktad doon sa loob ng bahay nila. Nakalitaw sa labas papunta dito sa may canopy. May posibilidad na dito dumadaan yung tubig papunta doon sa junction box sa loob ng bahay nila. Bukod sa flexible hose, napansin ko rin napakarami ng islab. Bukod sa marumi, ito yung nakakapagtaka. At nagkaroon dito ng sukalo na tinatawag ng nosing. Dahil nilagyan ng nosing yung islab, wala na mapagdaanan yung tubig. Sa pas napansin ko, pagitan ng islab at nagkaroon din ng biyak-biyak. Kaya naman mas minarapat namin tanggalin talaga yung nosing para hindi maistakan ng tubig. Lininis din namin yung islab. Rininder namin at binaping para matanggal yung mga dumi nakadikit. So habang pinapakpak ko yung nosing, parang nakapatong lang at hindi man nakadikit man lang. Kaya na pinagtyagaan lang namin titikin at tanggalin. Kahit na sobrang napakainit ang panahon, pinagtyagaan namin tanggalin para maayos lang at mawala na yung mga tagas. Sa palagay ko pinatungan lang ito ng siminto at hindi man lang nilinisan. Kaya ganito nangyari. Ang yung pagka-flooring, wala pang madaanan yung tubig. So dito patuloy lang nga pagtanggal namin ng topping. So ngayon pala dalawa lang kami gumagawa. Patuloy lang yung pagkatanggal namin hanggang sa maubos yung kapak na tinaping. Napakabilis nga lang tanggalin, pero napakabilis at napakabagsik din na ninit. So ito na pala yung nakalas namin. Ito na yung resulta ng backpack. Kumbaga nakapatungan dito tapos hindi siya nakakapit kaya yung tubig tumatagas dito. Ayan o, sa mga gilid. Dito dumadaan yung tubig sa gilid na yan. Kaya ayan, nagkakaroon ng leak sa loob. Grabe init. Super init kayo mga kuragon dito. Grabe, di ko kinakayang init. Nahihilo tayo. Sobrang init. Kaya dito sa gilid, medyo malilim-lilim dito. Tagot muna tayo. Ilagay na ako ng dahon sa tig-grinder namin dahil di ko na kaya yung init. Oh, grabing init talaga. Tubig. So habang busy nga mag-grinder yung kasama ko para matanggal yung mga nakadikit na lumot o dumi, pag-isipan ko na lagi na masisilungan yung pinag-grinderin niya dahil di ko na talaga nakaya yung init. Yung tawid din na nakasklub sa ulo niya, binabasarin niya para mabawasan yung init na lumalapas sa mukha niya. Putol na rin pala ako ng sanga ng Gemelina. Kaya rin ang daon ng niyo para malililim lang yung pinag-grinderan dahil sobrang init talaga sa mga panahon na yan. Kailangan kasi matapos namin bago mag-lunch. Kasi pakakain tatapingan namin. Kaya naman kahit mainit, ayun, tinitis lang talaga para matapos lang ng maaga. Gusto ko kasi matapos ng isang araw lang para kinabukasan flushing naman ang bubong ang gagawin natin. Pagdating pala ng alaw na naghalo na kami. Naghalo na kami ng pantapping dito sa islab. Mamamit pala kami dito ng Nimbada at Sahara para sigurado hindi tumagas yung islab nila. Medyo pera pa lang talaga yung paghahakot ng halo dahil medyo may kataasan. Kaya naman kahit nakakapagod, sige lang, kayang-kaya yan. So dito diskarte na natin ginagawa natin para kumapit yung pantapping natin dito na halo. Sinasabuyan ko muna ng puro tapos binabasa. Saka natin kakalat yung siminto para makasigurado tayong kapit na kapit yung halo na ilalagay natin. Once kasi na magtapping ka ng flooring tapos hindi mo sinubuyan at binasa, dala sa magiging kapak yan kapag natuyo. Yan ang hindi alam ng ibang manggagawa. At hindi porke tinapingan mo ay okay na. Bago ko pala tinapingan, grinder ko muna yung gilid ng paler. Saka ko tinanggal yung natin palitada para kumapit yung ilalagay natin siminto at halo. Saka natin siniksik ng gusto para hindi na tumagas pang muli. 2 inches pala yung kapal ng ating topping para makasigurong hindi na tumagas. Nilagyan ko pala yung clippy para hindi na ma-stuck yung tubig sa gitna. Para wala nang dahil na tumulo pa sa loob ng bahay nila. Kung tumulo pa, iwan ko na lang. After palang matapos natin to at matuyo, kinabukasan na apply natin to ng waterproof flexiband. At syempre, ihalo natin ang purong siminto. Sa ganun pamamaraan para kumapit ng gusto yung flexiband. So ito na mga kuragon yung tinapalan natin. So hinaluan natin ng Nimbada na waterproof. Yung gawa natin after nung tinanggal natin yung mga nakaumbok dito dahil dito na i-stuck yung tubig, kaya yung tubig dito sa sa gilid pag umagos tinakagos pa lalabas, naka-stuck lang dito sa gitna yung tubig. Tinanggal natin yun tapos tinapingan natin, pagkatapping natin pa-slope pa ganun. So, sa ngayon yung tubig niya pag umulan papunta na doon, pabagsak na, hindi na pupunta doon tapos i-stuck sa gitna, papunta talaga doon, naka-slope to, ganun. So yan. So maya lang waterproof na natin yan, okay na, tapos ito naman tayo sa taas.